ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong isip. Subalit, ito'y agad na sinundan ni Jesus ng ikalawa, tungkol naman sa pag-ibig sa kapwa gaya ng sarili. Sa katunayan na, ng kunin yung mga Hudyo, ang tingin lamang nila, yung pinakasentro ng lahat na makautusan ng Diyos ay yung pag-ibig lamang para sa Diyos. Yung pag-ibig para sa kapwa ay dinagdag o inilagay diyan ng ating Panginoon. Para sa Kanya, ito ay kasing halaga ng unang utos. Kasi ang sabi ng Panginoong Jesus sa dalawang ito, nakasalalay ang buong batas ni Moises, gayon din ang mga sinulat ng mga propeta. Para sa mga Hudyo kasi, sapat na yung nag-aalay sila sa templo, sapat na nagsisimba sila, sumasamba, sapat na sa kanila yung nag-aayuno, nag-ahadlo ng mga tidings sa Panginoon. Tama na yun, okay na yun, goods na yun. Pero ang Panginoon, sinasabi niya, ay hindi. May pangalawa yan. At ang pangalawa ay ang ibigin ang kapwa, gaya ng sarili. Makahulugan ang sinabing ito ng Panginoon. Madali kasi para sa ating mag-akala na ang katuruan ng mga batas at ng mga propeta ay tungkol lamang sa pag-ibig sa Diyos. Basta't ibigin lang natin ang Diyos, sapat na. So, simpa ka. Yung mga tao nga dito wala nang ginawang bisyo, di magsimba na ng magsimba. Okay na yun. Goods na. Diretso na ako sa langit. Hindi. Madaling para sa atin ang mag-akala na ang katuruan ng mga batas at ng mga propeta ay tungkol lamang sa pag-ibig ng Diyos. Basta ibigin lang natin ang Diyos, sapat na. Pero madaling sabihin ito kasi walang verifikasyon ang makapagpapatunay na totoo ang pag-ibig natin iyan para sa Diyos. Palibhasa, hindi siya nakikita. Madaling sabihin, mahal ko ang Diyos. Inaway lang naman ang puhunan niya. Paano natin mapapatunayan totoo ang sinasabi natin? Well, may magandang sinabi tungkol dito si Apostol San Juan. Sabi niya, paano mo masasabing iniibig mo ang Diyos na hindi mo nakikita kung hindi mo kayang ibigin ang kapwa na iyong nakikita? How can you love the God you cannot see if you do not love the neighbor that you see? Paano bang nangyari na ang pag-ibig sa kapwa ay maging patunay ng pag-ibig natin sa Diyos? Well, balikan natin ang pinagnilayan natin noong nakaraang linggo. Sinabi natin na ang mukha ng Diyos ay nakaukit sa ating pagkatao dahil ang bawat tao ay likhang kawangis at kalarawan ng
Diyos. Tandaan niyo, di ba? Nagtanong mga tao, tama ba pag-buwis kay Cesar? Akin na yung pera ang pag-buwis. Kaninong mukha ang nakalagay dito? Mukha ko ni Cesar. Therefore, bigay kay Cesar at Diyos ng Diyos. Tama. Yung barya, o yun, nandun yung mukha ni Cesar. Pero sa ating pagkatao ay nakatatak ang mukha ng Diyos. Dahil dito, iniibig natin ang ating sarili kasi nakatatak sa ating sarili ang larawan ng Diyos. Kaya kung hindi mo kaya mahalin ang iyong sarili, ibig sabihin mo, hindi mo kaya mahalin ang larawan ng Diyos na nakatatak sa iyo. Daming mga nagpapakitoke ngayon. Kasi pag umako sa sarili, pamit sa sarili nila. Pamit ka sa sarili mo. Ibig sabihin mo, hindi mo nakikita ang mukha ng Diyos na nakatatak sa iyong pagkatao. Diba? Bakit kailangan mo iparetoke ang mukha mo? May mali ba? May mali ba ang Diyos? Kasi ba gumawa ng mukha na yan? Diba Diyos? Pag-retoke mo yung gawa ng Diyos. So, pag hindi mo kaya mahalin ang iyong sarili, ibig sabihin mo, hindi mo kaya mahalin ang larawan ng Diyos na nakatatak sa iyong pagkatao. Ito rin ang dahilan kung bakit iniibig natin ang ating kapwa. Nakikita natin sa bawat tao ang larawan ng Diyos. Kung paano iniingatan natin ang mga larawan ng mga mahal natin sa buhay. Gayun din naman, tinatangi natin ang mga larawan ng Diyos. At hindi lang natin tinutukoy dito ang mga larawan ng Panginoong Hesus sa ating mga simbahan at sa mga altar sa bahay. Kasama rin dito ay ang kapwa-tao natin dahil sila man ay mga larawan ng Diyos. Ang Panginoong Hesus na mismo ang nagsasabi sa atin, ang ginawa mo sa pinakamaliliit na kapatid kong ito ay ginawa mo sa akin. Tingin ng pagbasa. Binabalaan tayo ng Panginoon laban sa pang-aapi sa mga taga-ibang bayan, mga balo, mga ulila, at mga maralita. Sabi niya na dinirinig niya ang kanilang mga daig. Kaya sabi niya, dahil dito kabobootan ko kayo, ang lilipuli sa pamagitan ng digmaan. Alam mo niya, makahulugan para sa akin ang masalitang ito ng Diyos. Lalo na dahil ngayon ay nakababahalang lumalala ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng mga teroristang Hamas. At ngayon sumasawsaw ng Hezbollah. Ngayon sumasawsaw na ang Muslim Brotherhood. Mamaya-maya, malaman naman mo, sasawsaw ng Boko Haram sa Africa. Palawak ng palawak ang mga bansa, dumadami ng dumadami ang mga pangkat na sumasawsaw sa nasabing digmaan.
Sumususo sa salitang ito ng Diyos ang sinabi ng mahal na Birhen sa Fatima na ang digmaan ay kaparusahan para sa kasalanan. Kapag sumisiklap ang mga digmaan, ito'y bunga ng kawalang katarungan at pang-aapi at panghahamak sa kapwa. Ang digmaan sa pagitan ng mga tao, ng mga pangkat ng tao, ay nakaugat sa labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan na nagaganap sa ating sariling kalooban. Naghahari sa ating puso ang kasamaan. Kaya alam natin, kahit alam natin kung ano ang mabuti, at kahit gusto natin magpakabuti, nauuwi tayo sa paggawa ng masama. Yan ang sabi ni San Pablo Apostol. Naghahari sa lipunan ang anumang naghahari sa ating kalooban. So, kung mayroong digmaan sa lipunan, ito'y sapagkat sa kalooban ng mga tao ay mayroong digmaang nagaganap. At yan ay dulot ng paghahari ng kasalanan. Tandaan nyo naghahari sa lipunan ang anumang naghahari sa ating kalooban. Kapag puot at galit ang nagpapatakbo sa ating pagkatao, madali nating nalilimutan ng ating kapwa ay larawan ng Diyos na dapat nating mahalin. In fact, madalas, yung galit at puot natin sa kapwa, actually, yun ay nagmumula sa galit at puot natin sa sarili natin. Tingnan niyo, hindi nyo napapansin. Yung mga taong kinaiinisan natin, kadalasan, pag tinignan mo talaga yan, kung bakit mo sila kinaiinisan, ito yung mga katangian na kinaiinisan mo sa sarili mo. Pansinin niyo, isipin niyo, galit na galit kayo, pikon-pikon ka sa mayaba. Tignan mo sarili mo, mayabang mo din. Galit na galit ka sa mapanghamak, tingnan mo sarili mo, mapanghamak ka din. Usually, yung galit natin sa ibang tao ay self-projection. Kung ano man ang kinagagalit natin sa ibang tao, ito yung mga bagay na kinagagalit natin sa ating sarili. Pero ayaw lang natin harapin. Ayaw lang natin aminin. Mga bagay na kinaiinisan natin sa isang tao, yan ang mga bagay na kinaiinisan natin sa ating sarili. Yun lang, hindi natin kayang aminin, hindi natin kayang tanggapin. So, kapag puot at galit ang nagpapatakbo sa ating pagkatao, madali natin nalilimutan na ang ating kapwa ay larawan ng Diyos na dapat natin mahalin. Puot ang bumubulag sa atin, kaya hindi na natin nakikita ang larawan ito. Bagkus, ang nakikita natin
ay katunggali at kalaban na dapat lipunin. Di ba nga, sabi yan ni Rico Puno sa kanyang kanta kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang inutang, ay siya ring kabayaran. Sabi ng utos, ibigin mo ang iyong kapwa